tama ba sir, yung sabi nila lagi, maririnig mo, the Chinese way doing business. Di ba aling mali, tubo, di ba? Malaking volume. Basta volume. Marami magalit sa akin. Kasi ganito yan eh. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. So, after 30 to 15 minutes, meron na po tayong baked goods. So, Ito na po yan? Yes, sir. Ito na po yun. Kinu-cool down lang po natin ng Cool down siya. ng Ilang konti minutes lang po? Konti lang, sir. Para lang po hindi mapasok ang ating mga employees po for the depanning. So, after po nito, pupunta po tayo dito sa cooling system po natin. Dito po natin dinidepan. Grabe. Ayan. So, for safety purposes lang po, kinu-cool down. So, sa depanning lang, sir, lalagay lang po natin yung ating breads dun po sa conveyor po. Okay. Ayan. So, Tatanggalin na siya sa tray. Yes, sir. So, ito pong cooling system natin, it allows the bread to cool down. Yeah, para po eliminate po natin yung condensation kapag po pinak po natin siya sa packaging. Kapag mainit po kasi natin siyang pinak sa packaging, pwede po siya mag-condensate and doon po pwede magsimula yung mga molds. So, magkakaroon po siya ng short shelf life. So, ngayon po nasa 6 to 7 days po yung shelf life natin. Ayan. Dadaan po siya sa spiral conveyor ng 20 to 30 minutes. Ayan. With 21 degrees centigrade po yung temperature. Sa paglabas niya, hindi na siya mainit. Hindi na, sir. The temperature ranges from 32 to 34 degrees. Yan. So, we have our quality control here na nag-check din po from time to time ng ating mga breads. So, we also have po doon sa loob ng ating cooling system. Kung nakita niyo po yung digital. Yes, ma'am. Yan, it can help po yung ating bread to eliminate yung or to prevent pa yung pag-grow po ng bacteria doon sa bread. High-tech. Sa lumalaking industry po ng bakery, kailangan po talaga mag-shift na tayo sa automation. So ma'am, kahit na for public schools, no? Quality-wise, Yes, talagang, yes. matindi. DOST po recipe talaga, sir. Kasi mga bata po talaga yung kakain. Galing. So basically really aims to have the products to be quality and food safe po talaga sa mga products, sa mga consumer. Ito, makita mo ba dyan? Yung nangyayari? Going up siya. Sample ng kamotato. Palabas na daw. Naglagay tayo ng force cooling para malamig siya, lumamig ka agad. Kasi kapag wala yan, umabot ng 1 hour, yung cooling, paminsan 1 hour 30, imagine mo ang dami nakaiwan. So risk yun para magkaroon ng Contamination. Tapos nag-UV tayo, continuous, para lahat ng bacteria doon sa loob ng room wala. Paglabas niya, diretso pa.
Grabe, sir, no? Grabe, kahit na sabi mong for feeding sa public school, grabe ang quality. Yes, sir. Kailangan kasi pag kung magkaka-problema ka sa logistics mo, everything, babalik rin sa'yo yung problema. Whether, sometimes may mga mold problems yung iba narinig namin. So at least tayo naiwasan na natin siya. Kasi hindi naman maiwasan tropical country tayo. Ngayon, sa mabilis na nakamamit, supply siya tinapay. Kung naiwan mo sa sakyan, di ba, supply sa tapa-apat. So yun, at least all these things na bibigyan na natin sa isang palang, mas matibay yung product. Italian, sir. Italian machine. Italian machine to. Okay, so from here po, 30 minutes po, no? 28 to 30 28 to 30 minutes, Yes, lalabas po. na siya. Ito na yon. Ayan, sir. Sa long conveyor natin, ito-convey niya lahat ng nilalamig natin yung tinapay. Ito na yon. Yes, sir. And then, directly na po siyang ilalagay sa ating packaging. Ina-arrange na siya. Yes. Ang sarap. Pwede po, bibigyan ko po kayo ng latest. Yeah. So, this is squash po. Squash pa rin po yan. Ayan. So, dito po sa packaging natin, we have three packaging machines. So, dalawa po dito yung Origa, same specs po. And then, ito po isa is Carina. So, itong Origa po natin can pack 80 packs per minute. Wow. While the other one po, 150 packs per minute. Mas mabilis. Yes, sir. So, yung isa po, so doon po sa yield, output yield po natin, sa computation po natin, dalawang machine is enough naman po. So, yung kung last po na nandoon is for backup in case there's machine breakdown or for repair po. Para hindi po tayo mag-stop ng production. So, this is 40 grams. So, we pack it by twos. Ayan. And then, automatic na rin po, meron din pong printer na rin po dito sa ating machine. Ayan. Meron na po siyang ribbon here na mag-print po siya doon sa ating plastic. Dito siya nagpiprint. Yes. May branding siya, ha? Ayan, ayun bumababa, may print na. 10 by 2s. Yes. Kung gusto niyo po makita sa lamang kasama. Sige pa. Kaya sa by two, sir, kasi ang ano po talaga ng mga SU is 80 gram. Hinati lang po siya sa dalawa. Kasi yung ibang bata, nabibigatan niya sa 80 gram. Oh, I Kaya, see. opo, 40 gram siya, di ba, 90. So, pero yung pag ibibigay sa bata, dalawa ng dalawa? Yes po, ganyan po talaga siya. Ayan, sir. So pag napak na po natin siya, lalagay po siya sa ating weight checker. Ayan. And then, pag check na po siya dito, ipapak na po natin sa corrugated boxes. So, yung ating box can contain 120 to 130 pieces po. Kayo ang pinakamalinis na Notre-Dame. Thank you so much. Sabi nga So, po. we really aim po talaga Grabe. na makapag-produce and makapag-deliver po tayo ng quality and safe food po sa mga consumers. So, dito po 80 minutes, 80 packs per minute. Ito, mas mabilis tayo dito, So, sir. mas mabilis sila dito. 150. Wala talagang contamination. Really, sir. Kaya sir, bali patapos na yung project namin ng 2024. Start na naman siya by etong March. For bagong school year. Bagong for ano na yes, naman. po, sir. Tapos po, ilang days maglalast yung bread? For the squash puree po, since it contains yung squash natin na mas more organic po siya, it can last up to 6 days. Pero yung mga milks po na product like Caravan po, yan, 7 to 7 days po tayo. Ayan. So,
So after po niyan, isisil na po natin siya dito. But first, before we seal it, check po natin ng weight checker. Okay. Ng weight checker po natin kung tama po yung timbang po na Yung nasa weight. loob. So meron po kasi tayong na para po iwas din po sa complaint po ng ating mga SDO po. So even the sealing, we made it automated. So ipopost niya lang po yan doon and then automatic na po sa with the tape. And afterwards po, isi-sort po natin siya based po doon sa schools po na di-deliveran pa natin. Alright? Yung lahat ng production nyo, ilang schools po lahat ito? Ngayon po 7 Seven FBS schools lang? po. 7 SDO po, SDO pero marami po maraming siyang- quantity, sir. Malalaking schools. Yes po. Tomorrow, Cavite Province po, tsaka San Pedro ang deliver namin. Pag SDO kasi, under isang SDO, maraming schools sa Maraming schools. Sila na yung nag-distribute kapag diniliver natin sa isang area. Paminsan hinahati nila sa apat na area. So sila na yung Okay? So that's it for Nutriban For production. Nutriban. Before tayo sir, ano yung mga, sir, sobrang importante dito sa Nutriban business? ano na yung importante? I think importante, one, i-follow yung recipe ng schools. Kasi yun talaga yung importante. Kung magaling sa DepEd natin, actually right now, minimeasure nila yung, di ba stunted yung fruit? So minimeasure nila yung bata, tapos tinitimbang nila kung effective ba yung feeding program. Actually, very, magaling yung program na yun. And then, of course, if we follow the recipe and yung program ng OST, mag-work siya. Kasi calculated lahat ng nutrition ng kada tinapay. So I think yun yung importante. Other than that, hygiene, kasi sa production, more into production. Which is expert. walang problema dito. Dito, may Because of advantage hygiene. tayo kasi talagang ginastusan natin ito. Kasi kung puro problema rin. Yung nag-uumpisa tayo, may experience na rin tayo nagpalit ng isang buong truck. Pero sir, worth mag-invest ng ganito ka-high-tech na facility for supplying Nutriban for public schools? Actually worth it kung may discipline tayo. Kasi sabi ko nga kanina, parang for us, ang machine kasi, in a way, you can fully depreciate. Ibig sabihin, deductible siya sa income tax mo eh. Oh, I see. Kung deductible siya sa income tax mo, tapos lahat ng buong income mo, kunyari, binabalik mo sa kanya, pwede, okay lang. Ibig sabihin, wala kang kikitain for the next 5 years. Lahat pabalik lahat sa company mo. Sweldo ka lang. Okay. Sweldo ka lang. Maliit lang yung sweldo mo. Tinanggap mo yon, tapos kinokontrol mo yung gastos ng bahay. Maganda ang gawin. So, ibig sabihin itong business na ito maganda. Kasi volume business na. Kasi lowest bid wins eh. So, kapag naman pumasok ka hoping na, alam mo, yun hindi idealistic na scenario, which is alam naman natin sa government na fund, pag may bidding, a big chunk of that goes to, so yun yung iniiwasan natin, hindi mag-benefit yung ganun eh. So, pagka ganun, puro cost down, nasa-sacrifice yung produkto. Yung produkto talaga. Yeah, yun yung So, yun yung, lang naman natin, tayo naman nandoon para at least improve na pwede namang wala eh. Na lowest bid ka, kaya mong lumaban, na walang, kalong, tapos at the same time, mag-benefit yung mga bata. Yun yung I think yung important. So sir, it needs yung tamang mindset talaga. Yes. Negosyanteng matino. Yes, in a way, yes. Kaya naman eh. Actually, kaya talaga. Kaya talaga. Although medyo lagi kaming at risk of, alam niyo yan eh. Hindi pwede yan. So kung hindi, out na lang tayo, we don't need long business. Laging ganun yung prinsipyo natin. Kung binabrasa natin may nasisingit na ng mga iba, we're out. We don't have to do this. Wag na lang. Wag na lang. Kami Wag na lang. yung decision talaga namin. Kasi we're lucky lang. May iba tayo talaga. Yung totoong talagang business natin is iba. Yun ang talaga nagdadala sa lahat. Kung nagdadala sa ito, may magdadala sa kanya. Nagdadala sa kapila, may magdadala. Kaya yun ang kailangan, for us, yun yung inaalagaan natin. So, kung meron ka na nun, ito
properly. Sa mindset lang. Tsaka yung mindset ng businessman, dapat hindi sa'yo yung negosyo. Yun lagi ko Yeah. sinasabi. Alam nila yan eh. Hindi atin yan. Even saan ako, sinasabi ko na ngayon pa lang, binabrainwash ko na hindi yan atin. Dadaan Oo. lang yan sa kamay natin, then we'll be going din after a while eh. Yeah. So bakit mo pagagatas sa sarili mong kumpanya? Better Oo. put it back. Of course, may konting dividends, maybe. Pero i-limit lang natin para hindi yung company mag-thrive. I think yun yung mali. Kasi sometimes kung atin tong negosyo, hindi, akin naman lahat yan eh. Bibili akong kotse, bibili ako whatever, di ba? Pag yun, di ba, ilang Ferrari na kaya? Di ba, parang ganun. Yun yung punto ko. Better put it back to business and everyone sa company benefits. Yun. Ano sir ang acceptable na margin? Yung pinaka maliit pero magiging sustainable yung business. Depende yan sir sa ano eh. Kung manufacturing, manufacturing will be around, kung ako 40% minimum. From raw mat to 40% bayaran mo na kuryente mo, tao mo, ganyan. May matitira sa'yo siguro 5% sa company. And then sabihin natin yung depreciation, 3% pagbili ko ng makina already invest ko pa pala. 2% yung neto mo. Yung neto mo, out of that 30% ng dividends mo, 70%, actually balik pa rin sa company yun as cash. Let's say working capital kailangan mo kaysa pang provide whatever expansion. So actually maliit lang yung natitira. So dapat ganun yun. Kaya kaya mo sir na yung kanina yung computation, babalik, return on investment mo, 5 years, 10 years. Kaya kinakaya mo yan. Oo, malalaman. Kasi kung, let's say, hindi ka talaga negosyante na kasing galing mo, di ba? Para sa akin, ang tagal naman ng 5 years. Ang tagal naman ng 10 years. Long game ang negosyo. Kunyari, ayaw mo magtrabaho sa labas, tapos sasabihin mo mag-work ka kasi Oo. gusto ko ng sarili kong time. Hindi yun totoo. Hindi totoo. I mean, totoo lang, lalo ka mapapasubo, walang time sa sarili mo, wala kang time sa pamilya mo. Kasi ang hirap nang mag-negosyo. Yes, yes. Lalo na sa start. Pero kasi stabilize mo yan, you have good people like what we have. Yeah. Okay yun. Magiging comfortable din eventually. Ngayon, nasa sayo na kung gusto mo pa mag-expand. Yeah. Kasi kung mag-expand ka pa ulit, sakit ng ulo ulit. Parang Godel, kaya pumasok tayo sa Godel. Oo. It's another startup to. Bago na naman, Wala kang oo. consultant, wala ka lahat. Nag-aaral ka ng bago. Oo. Talaga sa magkakapunta. Kaya kailangan may foundation ka po. Ingat lang, diba? Dahan-dahan lang. So kami, ano lang, we okay lang yung loss, ibig sabihin tinatanggap namin, pero miniminize namin yun. Ngayon, parang this year, sabi namin, ready na tayo. Sige, full plus tayo. Kailangan mag-profit na after 4 years. 5th year ngayon ng dollar. Ngayon pa lang namin tinatarget, sana kumita naman tayo dyan. I mean, that's reality ng negosyo. Okay, so, pero ang isa siguro sa idea doon before, hindi pwedeng malaki ang tubo ang konti ng ganito mo. Kailangan talaga Volume. kahit maliit ang tubo, pero kung nakita mo... Basta madami. Basta madami. Basta madami. Tapos lahatin mo. So, Bestmax, ganun yung idea eh. Oo. So, Bestmax sa makina, makabenta ka sa isang bibig. Hindi naman madali eh. Ibig sabihin, paano mo pabibili ng isang customer ng ilang milyon na makina? Ano yan eh, integrity mo yan eh. So, ikaw actually hindi binibili niya. Kapag ikaw yung sales. Ikaw yung binibili niya. Aalagaan mo pa siya. Hanggang ngayon, meron pa tayong makina tumatakbo mag 30 years old. Imagine mo, sa ibang bansa, tinatapon na yun 10 years. Pero ngayon may pyesa pa rin tayo. We try our best to maintain yung pyesa at yung service mo niya, no? So, mahirap siya gawin actually. Pero kailangan mo siya i-embrace. Tama ba sir, yung sabi nila lagi, maririnig mo, the Chinese way doing business. Di ba aling mali, tubo, di ba? Malaki yung volume. Basta volume. Marami magalit sa akin. Kasi ganito yan eh. Chinese way, it doesn't mean Chinese way eh. Jews way, ganyan. Nasa sa tao pa rin yun nasa negosyo. Tao pa rin. Willing ka pa to pay your taxes. Aha. Di ba? Yung pinag-aawayan niya. Siyempre, nagko-corrupt. Okay? Corruption ngayon. Ay, naku, ibubulsa lang yan. Kata ako magbabayad ng right tax. Aha. Babalik doon eh. Babalik rin doon sa taong... Di ba? Yun yung nagiging problema eh. Sino ba talaga may kasalanan? Yung nagtatempt o yung nagbabalan? Second, siguro, yun nga. Ang Chinese kasi naman, pag natuto sila ng way, gano'n naman sila eh. Maganda yung social. Yung pinag-usapan natin. Nakilala nyo ito. Yeah. Tapos trusted na. Yes. All out ang working capital mo. Kung minsan libre, nakakautang ka. Tapos nakakapag-negosyo ka. So doon lalaki yung business mo kasi magre-rely kasi pa. Yun ang pinakamaganda sa Chinese. I think that. Pero pagdating sa pagne-negosyo, kanya-kanya yung style ko. I think
Yeah, volume is important. Depende sa negosyo pa rin. Yung iba kasi happy na, pwede nga sa Chinese community at a certain level, okay na ako, i-enjoy na niya yung life niya. Maraming ganun. Which is tama rin. Para yung health naman natin ng mga nila. O kanya-kanya. Ang daming stories niyan sobre iba-iba. Yeah. Miss Ann, anything else na gusto mong idagdag based doon sa experience mo dito sa Nutriman Sa business? bidding po, ako naman po, pag lumalaban naman po sa bidding, buo naman yung loob ko dahil nakita nyo naman po kung gaano ka-quality yung product namin. Pasok sa budget, saka napaka-quality po. Yun lang din. Kahit naman din po sa mga ibang SDO, pag sinabi si JCG, alam na nila yung quality. Kaya wala na po akong Yung isa pang, I think, proud kami from the start ng Nutriman, we treat yung government as customer. Okay. So I think napansin ko parang pag nag-bid dati, I just hear stories from our team, no? Na parang, "Ay, grabe, yung lawyer, parang nagko-conflict, parang ang lumalabas kasi yung mga nag-bid. Dahil siguro sa likod may nangyayari. Maliit rin tingin nila doon sa counterpart nila eh. Siguro hindi nila inaalagaan. So nagiging chain reaction yun. So sabi namin pag nagiging treat yung them as a customer. Kasi total na tayong benefit ko. The only way is tanggalin natin yung sakit ng ulo sa teachers. Magbibigay ka, biglang may problema yung produkto. We cannot be perfect, pero ibig sabihin we try our best. Yeah. Kasi kung may problema si teacher, explain niya kay mami, bakit ganito yung produkto na pinapakain mo sa anak ko? Di ba kahit libre pa yan? So pag nagkaroon ng complaint na gano'n, kawawa si teacher, mag-change reaction. Ngayon kung inayos natin yung trabaho natin dito, kinonsider natin. So pag may complaint sila, punta ko na kaagad eh. Pag talaga nagka-problema. Sometimes di namin alam kung totoo o hindi. Pero hindi nagda-doubt kami. Pero kinoconsider pa rin namin silang customer, ginagawa namin sila. Ganun. For us, customer is always right. So, kahit gobyerno yan, kahit alam natin pa, minsan may mga side silang priority, tapos dapat dehado tayo, nananaga ng kahit iba supplies, we still treat them as customer. So, I think yun yung important. Si Ma'am Queenie, Yeah. how about you? Yeah, as a production po natin, we continuously seek improvement po sa ating area on how to improve po doon sa ating mga how to improve our quality foods and safe foods po, and how to maintain po yung ating high volume po in a timely manner. Sir Gavin, yung lahat ng mga equipments na nakita natin ay part ito lahat ng services na offer nyo sa mga kliyente ninyo. Distributor tayo ng mga equipment na ginagamit. Mga equipment, so- Kaya sure tayo na nasa service natin kasi natetest din naman natin talaga. And yeah, lahat yan, actually most of the machine dyan, multiple na installation. Yeah. Kahit Italian yan, that would be 50 or 60 units na yan. Isa tignan natin na Stella, Owen. Marami na sa Philippines. And I think, yeah, yun yung strength naman yung customer. Maganda sir, no, yung investment kasi aside from nagdi-distribute kayo ng equipments, kayo mismo may bakery business din. Hindi naman sir namin gusto pasukin yon kasi mamaya may conflict of interest. Okay. Sobra kaming careful. Okay. Nagkataon lang, ang daming lumalapit sa akin, pwede magpa-12 pack ng loaf bread. Pwede ay no, hindi pwede. Kasi conflict sa ibang customers. Oh, I see. Ang Nutriban feeding, unique. Kasi ang competitor mo, mostly trader. trader. Hindi naman Trader. namin nalalabanan yung customer namin. As in, walang relation masyado, walang date. Merong konting mga customer nagkakataon ng ano, pero rare yun. So at least ito, parang hindi siya talaga mainstream. Tapos yung mga customer namin actually pag tumadala, natutuwa sila. Kasi nakita nila demo unit yan for several years. Yeah. Magkano yung machine, parang dream machine ko ito, ba't nakatampay lang dito sa bodega mo o sa showroom mo? Yun yung comment talaga eh. Pwede bang bilhin ko na ito kasi? Sir Gavin, yung mga interested na kunin yung services ng Vesma, paano? Oo. Marami kami sa social media. Pwedeng bestmac.tv sa YouTube, Bestmac TV. Tapos meron din tayong bestmac.com. Then from there, Maps, Bestmac, if you want to know yung number namin, you can go sa Google Maps. Makikita nyo rin yun. Then, yun, so far. Then we have, yun nga, ang advantage natin. We've been here, 30th year natin this year. We've got 20,000 customers. As in, abari hanggang Holo, literal yun. May machine tayo doon. Then, siguro, as around na lang about us, sa customers din natin, I think yun na yun ano sa atin. Mag-push them. Okay, so up next, yung excited na tayo, yung
FIP production. Ayan. Simple lang yan. Alright. Sir, thank you. Dito sir, thank you sir. Okay. So taste test po tayo. Test tayo. Ayan. From Sir So ito po yung Nutri-squash po natin. squash to. Yes po. Doon, JCB po. Oh. DOS Daisy. Recipe po. the machine. Fresh from the machine to. Oh. Diba nung Nutriban ngayon, no? Opo, sir. Dati nga daw po, sobrang laki daw po ng Nutriban. Matigas Pero daw. sobrang tigas daw po. Pero masarap. Pero yun nga daw po. Pero parang Nung hanggang... bata ako ganun? Bata. Saka Hanggang plastic lang. Yun ang 80 gram dati originated. Malalaki. Matigas. Ito sir, kahit hanggang last day niya sir. Sa province kasi namin, sir, sa schools namin, hindi pa po sila nag-supply ng Nutriban. Sa mga provinces po. Wala akong Hirap po kasi meron din mga sa school na SDO na Leyte na nagre-request paano daw aabot to nung nasa Cebu mapping kami. Yung problema po kasi, yung day lang nito, yung shelf life lang po. Kasi po sa... Wait lang po. Teka, mahirap nguyain. Sarap eh. Sa DOST po kasi, may requirement siya na 5 days shelf life. Dapat, upon receipt. So kami po, so ito, since 6 days lang po siya, Immediately, the same day. Yes. Inabukasan po, deliver na po agad. Para mapabigay na sa mga baya. Kasi per delivery, sir, chine-check talaga nila yung product. Pero may time, sir, na ito ay umaabot ng 8 days. Pero syempre, doon tayo sa mas safer na, opo. Mas lesser shelf life tayo sa 6 days po. Ilang kalabasa ulit a day yung... Nakakapag-produce po tayo ng 5 tons ng puree in a month po. Tapos consumable na po siya within the month. Yun naman. Opo. So sa taas po later pala, meron po tayong molasses na ginagawa. So yung squash po natin, after po natin... Yung waste. Yes, Yes. yung mga pills na po. Oo. Nagawa natin po siya fertilizers. Yeah. Wala akong tapon. Walang Yung apple. fermented fruit juice. Yeah. So dito sir, sa side na to, dito naman namin nilalagay yung samples namin, retained samples namin, every batch po nito. So, every time po, lagi siyang chine-check ni quality control to see kung nagkaka-early Anong molds. itsura niya? Yes, sir. So far naman po, as of the, naman po, wala naman po tayong nade-detect na early molds po. Sobrang high-tech ng machine nyo. Tsaka rin po talaga, sir, ini-implement talaga namin yung GMP talaga, washing of hands, ganyan. For every 2 hours, nire-require natin silang maghugas. Like, mag-water break, ganyan. Ay sama na po yung paghugas ng before po sila bumalik sa production. Saan magsasabing pang public school ito, di ba? Nag-event sa weekend, sir. Oo. Mas malinis pa. At may Carabao's milk. Nag-grind na ba nila lahat? O hindi pa? Nag-grind na po. Nag-grind na. Sayang. Sorry, meron pa po dito tatlo. Nagtira sila para Apo. matry nila. At sige, para makita natin. Yes. Yan. Ito na yung balat and seeds, Opo. sir. So first po, ito po yung ating funerary or yung mixture po nung peel, saka po yung seed. Ayan. So, after po natin ma-mix yun, i-mill po natin sa colloid mill. Ayan, sir. At sa farm mo sir gagawin ang hirap. Kailangan mo ng equipment para durugin sa mabilis. So yung durog na, yun ang ilalabas going to the farm Ito for yun. fermentation. Tapos lalagyan mo ng molasses para hindi siya masira. Noon na kasi tapon talaga yun. Tapos sobrang hirap, hindi mo alam saan itatapon. Pag tinapon mo sa farm, magiging malangaw. Tapos hindi mo alam saan gagawin. Kasi imagine mo, ito 2.5 tons to na kalabasa. Wow. Tapos, nagpatuloy. Mas at least ganito, may use pa siya. Even yung balat niya may use. Pwede rin siyang isama doon sa soil mo.
Dati kasi sa farm to ginagawa. Isa pa is may spoil yung ano mo. Masisira ito. So dito na namin Dito ginagawa. na. Ito man ilagay molasses. Nag-start na siya mag-ferment. Mag-ferment before i-transport. Oo, kundi mabubulok siya. Sensitive ko eh pag nabulok. So yung processing po dito, immediately, after mabalatan, the No. same day, No, sir. So, dahil 2.5 tons po per day yung nagagawa namin, the next day po na namin siya ginagawang FFJ po. So, pwede po natin siyang gawing FFJ for 1 to 2 days. Yun lang po yung limit. Kasi afterwards, kung magkakaroon na siya ng magkakaroon molds, na ng ano. yan, ano na po siya, mag-deteriorate na po siya. Pero alam mo sir, pag may papak na to ng maayos, mabibenta to eh. Oh, yun sa mga bottle. Pero kailangan mo na pigain. So yun yung ginagawa sa farm. Kasi kailangan natin ng 2 weeks fermentation. After that, pamisan 1 month. Tapos after that, pipigain. Pag piga niya, yung bote. Yung isang ganito, mahal yun sir. Oh, kasi concentrated. Yung Concentrate. concentrated na yun, Oo. i-delete mo sa 100 Didelete mo pa. Yan yun. Tapos spray mo yan doon sa farm mo. Sobrang useful siya. Sa kakao na-try lang namin once, balita ko sa farm. Ano siya, yung dahon daw gumanda. Imagine mo if coordinated no, kung kaya lahat ng nag-feeding program, lahat ng detail ng kalabasa, ganitong ginagawa nila. Automatic yung organic farmers natin, may source of... Yeah. Kasi nauubusan sila. Tama-tama yung unat pala namin dinala to. Sabi ni Kuya Louie sa Amadeo, timing ka kasi hindi na namin alam saan kami kukuha ng fertilizer. At least nagkakaroon sila ng magkakaroon sila ng additional after a month. So, yung puray naman namin, sir, every 2 weeks naman ang gawa namin. So, 2.5 tons, tapos 2.5 tons. So, may 5 tons tayo per month. Kaya, the next day po, meron din po tayo ginagawang fertilizer. Kaya, nakakakuha tayo ng 27 to 30 drums. Ito po, 27 to 30 drums. Doon po sa nabalatan natin from the 2.5 tons na squash. So, ngayon, sir, i-weigh lang natin yung ating milled or yung grinded na peels and seeds para po doon sa ating molasses. Ang galing, wala kayong waste. Zero waste. Dati problema sir saan itatapon yan kasi hindi yan tatanggapin ng garbage collection. Tapos imagine mo sayang tinatapon mo. Eh di ba lahat ng nutrition nandoon sa balat Oo. kesa sa loob. Eh ayaw naman isama yung green last time kasi nga pangit tignan sa bata. Magiging green yung tinapay. Kaya Okay. hindi yun, kumbaga hindi siya appetizing so hindi natin sinasama. Yung sa gatas nga dati nasisiraan daw sila. Yung Tagaytay ata, nakwento lang sa akin na nung nagkaroon ng event ang PCC ba or something, kinausap yung sa atin. Sabi niya, kayo pala si JCG. Sobrang tulong daw sa kanila yung pagbili natin ng mga milk. Milk. Carabao's milk. Kung hindi, may spoilan lang yun daw sila. Sobrang daw capacity yung Carabao's milk nila. Pag hindi mo yan ginawa dito, mabubulok yan. Wala na. Tapon lahat. Saan po nanggagaling yung molasses? Doon din sa Cavite, alam ko binibili ito. Mayroon doon store. Kumbaga agriculture na molasses. So, after po ilagay yung molasses, i-mix lang po siya. Ano yung ratio natin? Ilang kilo? 20 kilos po yung... Yung kalabasa. Tapos 10 kilos yung molasses. Sige rin, sir. So, once nagpantay na po yung color, okay na po siya. And then, this is for delivery the next day po. Kasi pag hindi po, aapaw na po siya doon sa drum. Kakahangin na. Magkakatas na. Malsa na po siya. Tapos may alcohol, fermentation niya. Alcohol, CO2. Alam niyo po gaano katagal yung fermentation niya sa farm? 2 weeks? Normally. Pero sometimes, dahil nagkukulay sa tao na nagpipiga, umabot ng 1 month ata.
pero hindi naman siya daw nasisira. Kasi ang importante may takip. Mm. Kasi bawal siya malangawan eh. Kaya may langaw ka sa farm, tapos nagkaroon siya ng konting ano lang. Hindi siya Nako-contaminate Kaya naman na hindi siya siya. maalsa. Wala na, hindi na siya pwede magamit sa farm. Yan po. Yan. Bango? FFJ na yun, sir. Imagine mo, fertilizer na siya after 2 weeks sa farm. Mm-mm. So, that's our FFJ. Yan. Thank you so much. Okay, sige. Break muna tayo. Muna. Okay, sige. Sige pa. Sa baba tayo. Okay. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.